Okay, so topic natin today is decimal to octal conversion. Okay? Pag sinabi nating decimal, base 10. Pag sinabi natin octal, base 16. So alam niyo na mangyayari. So still in decimal, max number pa rin is 255. In octal, max number is F. Letter F. Now, so pwede nyo copyhin yan for reference na. Okay. So sa octal meron tayong corresponding number or letters for certain numbers. Now, so for example is number 10, that will be equals to letter A. Number 11, that will be equals to letter V. Number 12, that will be equals to letter C. Number 13, that will be equals to letter D. Then number 14, that will be equals to letter E. Then number 15, that will be equals to letter F. Okay? So, sino pwede magbigay ng example or numbers para ma-compute natin? Kahit i-chat lang. Maximum of 255. Wala ba makakapagbigay ng example? Any numbers? Maximum of 255. Ayun, may nag-chat na. Malamang si Bernard to. Okay, sabi na nga ba si Bernard. Okay, pagbigyan muna natin yung Bernard. No, so, ang example natin is 221. Okay, so this is the given. Now, still procedure pa rin natin, yung ginagawa po natin, i-divide natin. So, since base 16 po tayo, sa 16 natin i-divide yung 221. So, 221 divided by 16, ilan po? So, that will be 13. Tama? So, 13 times 16, that will be equals to 208. So, 221 divided minus 208, ilan? Ilan po? So, ito po yung ating, okay, may nag-chat. Sino kaya yan? Okay, 13. So, meron na po tayong remainder na 13. Okay? So, lagyan lang po natin answer tab remainder. Okay? So, baba tayo. 13 divided by 16, that will be 0 tab remainder 13. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, may corresponding value po pag lumampas na po ng 10 yung remainder natin. Ano po yung ating corresponding value for number 13? Diba letter D? So, ibig po sabihin, ang magiging answer natin, pataas po rin ang basa natin, ha? Pataas din po ang basa natin. So, that will be letter D. D. So, ito po yung ating base 16. Na, maliwanag po yan. So, ito po yung answer natin. So, yung 221 natin, base 10, that will be equals to double letter D. Na, maliwanag yan. Okay. So, another example, try natin yung kay
kay Hazel, no, na 234. Okay, so para dalawa yung example agad natin ng conversion. Okay, so punta muna tayo dito. 234. Okay, so given po itong 234. Given 234. Okay, so ayusin ko muna yung layout natin. Para malaki yung papel natin. 17 by 17. Okay, so given natin po 234. So 234 divided by 16. Ilan po? Okay, very good. That will be 14. Now, pwede naman kayong gumamit ng calculator for this operation. Okay? So 14. Ilan po yung remainder natin? 14. Ay, Ilan ang remainder? 16 times 14. I-minus sa 234. I think 234 at 224. So remainder natin 10. Okay, very good. Palisok and Malto. So remainder natin is 10. So that will be 14 divided by 16. That will be 0. Remainder 14. So paano ang pagbasa po nito? Ano po ang sagot natin? Anong sagot natin? May corresponding value po tayo. I-copy niyo itong corresponding value. Okay, may nag-chat ba? Wala. Para hindi kayo malito. Anong sagot? EA po. EA. So, kasi ang basa po natin is 14 and 10. So, yung letter E natin is equals to 14 and then number 10 is letter A. So, very good po sa sumagot natin, no? So, very good po tayo doon. So, madali lang po ang octal. Tama po ba ako? Naiintindihan po ba yan? So, madali lang po yung octal natin. Okay? Pero kung nahihirapan kayo sa division ng 16, ilang naman ang tatanungin sa inyo kung marunong kayo mag-divide ng 16 No. Pero kung hindi kayo marunong mag-divide ng 16, pwede kayo magdumaan sa binary. No. So, for this example, number 1 is 221. No. So, balikan natin yung first example natin para mas makuha ninyo yung binary po niya. Okay, ang binary po niya is 1011 1011. Tama po ba ako? Paki-check naman po. Baligtad. Sorry. 1101 1101. Okay. Tama po ba ako? Paki-check naman po. Yung 221 is tama po yung sagot ko for binary. Baka mali po kasi. I'm waiting. Okay, so si Bernard ang sumagot. Tama po daw. Okay, so kung nakuha niyo yung binary, no, shortcut po to para dun po sa mga bumabagsak, especially sa quizzes and exam. Okay, nakuha na po natin yung value ng binary. No. Hatiin po natin sa dalawa.
Okay, pattern po dito is 8421. Pattern po dito is 8421. Napansin nyo, pag pinag-add nyo po itong mga numbers na nasa taas, yung 8421 equals to 15. The maximum number na meron tayo, which is the letter F. No? So, eto po yon, 15. Pag pinag-add-add nyo po yan, 15 po ang equivalent niyan. Pag pinag-add-add nyo po yan, 15 po ang equivalent niyan. Lahat po ng matatapatan po ng number 1, pag-a-addin nyo po. No, for this number 2 lang po yung wala. So, matic po, that will be equals to 13. Tama. Yung second binary po natin, equals din po siya sa 13. So, yung 13, letter D po. So, we have answer of letter D and letter D. Nakuha po ba? Baka may katanungan kayo. Mahirap po kasi yung magtatanong kayo kung kailan nag-quiz na at kung kailan nag-exam. Habang lesson po, magtanong po kayo. Hindi ko kayo tatantanan, sabi nga ni Mike Enriquez. No. So, another example natin. So, itong given po natin na to. So, convert po natin sa binary. EA pala to, sorry EA. Na, tama ako. Okay, convert po natin. So, that will be 1110 1010. Paki-check po kung tama po binary ko sa 234. So, B16 to. Base 10. Base 2. Meron po ba nung nagtutuos na dyan? Tama po. Tama. Okay, as per Bernal, tama. As per Ansi, tama. Okay. So, ganun din po ang gagawin natin. Kukunin lang po din natin yung binary. And then, hahatiin natin sa 2 bit. Or 4 bits po. Ano? Okay lang, naka-record naman po itong video natin. So, i-upload ko sa YouTube para ma-review nyo yung lesson. Okay? So, hatiin po natin. Kunin po din natin uli yung pattern natin. No. 8421 space 8421. So, ano po yung matatapatan ng 1? Pag-added lang po natin. So, 8 plus 2, that will be 12 plus 2, that will be 14. Then 8 plus 2, that will be 10. Tama ba ka? And then 14 is equals to E. Then 10 is equals to A. So we got EA base 16. Na, maliwanag yan. Maliwanag po ba yun? So, vice versa naman po tayo. Ituturo ko pa ba yung long method? Opo, sir. Yan, si Lozano. Okay, sige. Kung ituturo pa natin. Hindi, yun yung long method ng ano ah. Ito yung long method ng octal, decimal to octal. Vice versa naman po tayo. No? Octal to decimal.
So, octal to decimal naman po tayo. So, ibig po sabihin natin is maximum number is letter F. Okay? Octal is 2-digit or character. Kasi may letters tayo yun. So, ibig sabihin po natin, pag mapapansin nyo, pag octal, dalawang numbers po agad. Siyempre, base 16 po siya. No? So, kung pwede tayo maglagay is letter A and D. No? So, letter A, i-multiply mo lang po siya by numbers 16. No? So, 106. Tama, 1 times 16. Okay? So, try nyo nga sa calculator nyo, 16 times 16. Or manual nyo kung kaya. Okay? Okay, maliwanag po yan. So, eto na pinakamadali nito. Hatiin nyo yung dalawang numbers. No, this is the example, letter A and D. Hatiin nyo po yung dalawang numbers. Ano ang value ng 10? Ng letter A. So, it's number 10. Sabi ko na. Ano yung value ng letter D? Ano yung value ng letter D? Okay, so it's 14. Sorry. So, it's 14 na. So, ilalatag nyo yung ating format 8421. 8421. So, sa first digit natin, ano ang pwede kong pag-addin para magkaroon ako ng number 10? 8 saka 2, sir. Okay, 8 and 2, matik. Yung 8 and 2, meron po tayong number 1. Maliwanag ba yan? So, sa number 14, anong pwede kong pag-addin para mag-equivalent po siya sa 14? 842. Okay, very good. So, 1110. Meron na po tayong binary. Buuin nyo po yung binary natin. No? So, kung meron po tayo niyan, buuin nyo po yung binary natin. So, saka nyo ipapasok yung ating pattern po na 1, 2, 8, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So, makukuha nyo na teka lang na-itab ko. Okay. Tatapatan nyo lang po yung pattern natin. Ano po ang equivalent nito? $160, 170, 174. Tama? Okay, so we have 174 base 2. Na. So AD base 16 is equals to 174 base 2. Okay? Yung long method, madali lang naman po yung long method, pero baka mahirapan kasi kayo sa multiplication eh. Multiplication of by 16 po siya. Okay. So for example okay, yung A and D. A, D. Okay? Double check ko hindi ko na kasi ginagamit yung ano natin eh. Letter D is equals to number 14 na. So that will be 10, 14. Okay. So yung 14 is mangyayari po niyan is parang ganito po ang mangyayari niyan eh. Control X. Okay. So 14 times 16 raised to 1. Double check lang po natin Then 16 times 2. So
So that will be equals to 14 times 16, then that will be equals to 10 times, tama ba? 16 times 16. Saglit lang ha. Then, okay. Okay. So, raise to 96. Binary din ang mangyayari. No. Sige, balikan na lang natin to. Mahaba-haba pala itong long method na to. Okay? So, for the meantime, ito muna. Yung short method muna tayo. Ano? Okay? So, pinakamaganda nito, i-master nyo yung binary natin. Decimal to binary or yung pagko-convert natin ng octal, ng hexadecimal. Octal ba nilagay ko dito? Sorry correct ko lang. This is not octal. Hexadecimal. Sorry. Medyo nagkamali po si Sir Jason. No, correction lang po. Hexadecimal po tayo. Base 16. So, saan pa yung isa? Hexadecimal. Okay? Okay. So, sasabihin nyo, Sir, saan ba natin gagamitin tong conversion na to? Gagamitin nyo to next week. Di ako magle-lesson ha. Gagamitin nyo yung time ko para tapusin yung project na papagawa ko sa inyo. Okay? So, hexadecimal to decimal. Okay. So, normally naman po kasi we have 4 numbers or base numbers. No? For number 1 is decimal, which is yung number natin. Number na ginagamit natin. Then, number 2 is the binary. No. Number 3 is the octal, the base 8. Then, number 4 is the hexadecimal. Okay? Ganito po ang technique po dyan. No? Kasi magkakaroon po tayo ng multi-conversion. Okay, pag may numbers na po kayo, either decimal po yung binigay, binary, octal, or hexadecimal. Lagi nyong uunahin i-convert sa binary. Na, for example, bigyan nyo ako ng example ng number ng octal. No, madali lang naman po siya. For example, number octal ang binigay kong given, 3, 5, 7. Base 8 no. Kasi base 8 po yung ano natin, yung ating octal. So ang conversion po niya into binary is 1 1 1 0 1 1 2 3. So ito po yung binary niya. Pag di ako nagkakamali. No, na-convert ko na agad. So madali po, hatiin nyo. Pag nahatiin nyo po, may hexadecimal na po agad kayo. No, kasi pag hinati mo to, that will be 8 4 2 1. Sorry. O tama, 8 4 2 1. That will be ilan? 14. Tama? So that will be equals to 14 and 15. So equals to E and F. Tama ba ka? Na, maliwanag yon. So, yung conversion po nitong binary natin, pwede nyo nang dalhin sa conversion ng decimal. Since ang nawawala lang po is 1, 2, 8, 64, 32, 16. So, yung 16 i-minus sa 255. So, that's the value. Now, so 255 minus 16. So, we have 239. Equals to 239. 39 base 2. Base 2.
Huwag kang maingay. So nakikita niyo yung difference. So kailangan lang ma-master nyo yung binary. Sir, paano nyo na-convert agad yung binary ng octal? Okay, himayin natin. Kasi yun ang mahirap eh. No, for example, 357. Diba 3 digit to? Tigta 3. Tama ko? Na binary? Yung 3, 0, 1, 1. No, 0. Ang number po niya is 421. Yung 5 po is 101. If di ako nagkakamali. No, 101. Yung 7 po is 31. So, tapatan nyo lang po 421, 421. So, ang magiging binary po natin is tatanggalin na po natin yung 0 sa unahan kasi wala naman siyang silbi, di ba? 8 bits lang po kasi ang kinukuha natin, hanggang dito lang sa 1. So, ang magiging binary po natin, 3 po, natapatan po ng 3, 2, 1, binary, 1, 1. Sa 5 po, ang natapatan lang po is 4 and 1. So, 101. Sa 7 po, natapatan po ng 1 yung 421. So, meron po tayong 3 1. So, meron na po akong binary. No. Pero hindi nyo ito pwedeng gawin pag decimal. Magagawa nyo lang po ito pag octal hexadecimal ang number. Na, maliwanag yon. So, sir, paano sa hexadecimal? Okay, bibigyan ko kayo ng hexadecimal. So, for example, ang number is letter D, B. Okay. Ano ang corresponding value ng letter D? Punta tayo sa taas. So, number 13. No, ang letter D natin. Number 13, ang B is 11. No, maliwanag yan. Okay. So, ilayo natin yung dalawang number. Okay, tapatan mo ng 8421. 8421. Yung 13, paano ako makakabuo ng 13 sa 8421? So that will be 841, tama? Okay, so 1101. Yung 11 naman po. 821. 1011. Okay, very good sa mga naipag okay, na sa mga sumasagot or nag-chat po ano. So sabi ko na ba grade sa inyo? Mamaya pagkatapos ng lesson natin. So ayan po yung binary natin. From there, pwede na po kayong mag-create ng lagyan nyo ng 0, makaka-create na kayo ng octal. So 3, value nito 3. Tama? 3, value nito 3. So we have 333 pag octal. So, yung binary natin na to, pwede nyo uli kopyahin. No, octal po to. Okay? Octal. So, pwede nyo kopyahin uli yung binary natin. So, i-convert nyo naman po ito into decimal. So, anong number yung wala? 32 and 4. So, 36 po yun. So, yung 36 minus sa 255. Ilan? So, that will be equals to 219. 219. So, meron tayong base 2 na 219. Nakuha natin lahat yung conversion.
So meron na tayong given na hexadecimal, nakuha natin yung binary, nakuha natin yung octal, nakuha natin yung decimal. Pero ang pinagmulan lang niya is yung binary. Maintindihan po ba yon, class? Kaya dapat yung binary ang minamaster ninyo. Conversion ng binary, madali lang. Pag octal lang po kasi hahatiin nyo sa 3. Pag hexadecimal, hahatiin nyo lang sa 2. Na. Decimal base 10. Sorry base 10 po ito. Very good, Fatima. So, base 10 yon. Sorry. So, base 10 po yung ating decimal. No. So, from DB, meron na po tayong base 16. Okay? So, nakuha natin lahat ng numbers. Nakuha natin itong 3 dahil sa binary lang. Na, maliwanag po yon. Mas madali siguro kung ang given ko is binary. Na, maliwanag yon. So, on your examination, expect nyo po yung ganito. Na, maliwanag po. May tanong pa po ba? Okay, so kung walang tanong, i-stop ko na para yung recording is ma-stop na. Okay? Okay, class. Bigay ko na sa inyo yung project ninyo, ha. I-explain ko muna pero hindi ko pa ibibigay sa Google Classroom. Sa Google Classroom ko ibibigay yung project ninyo. Okay. What's your project now? Okay, ang project ninyo is convert nyo yung MAC address or IP address ng laptop ninyo sa 4 nating number system. Na, paano makikita yung MAC address? Okay, so sa cellphone ninyo, punta kayo sa settings. Hanapin ko rin sa cellphone ko. Punta tayo sa about phone. About phone. Settings about phone. Sa ibang cellphone, nandun yung status. Status or legal information. So, punta kayo sa status. Makikita nyo dyan yung Wi-Fi MAC address. No. Kung naka-Wi-Fi po kayo. Okay? Check natin. May nakita na ba kayong Wi-Fi MAC address? Okay? Nakita po. So, screenshot nyo lang yan. Pagkatapos, i-convert nyo. Sa tingin nyo, anong number system yung ating Wi-Fi MAC address? Screenshot ko lang, ha. Pagkatapos, send ko lang sa Messenger para may share ko sa inyo. Okay, so Gail, sa'yo ko na isesend para hindi na ako maligaw. Ikaw kasi nasa number 1 Messenger. Sige po. Lang. Hanapin ko lang. Okay, share ko lang, ha, para makita ng lahat.